Di ba? So ito na mga kababayan, si PBBM, nakita nyo naman mga kababayan na si PBBM ay tawag dito, di ba, sangkot doon yung pangalan ni G. Ruiz, yeah? May picture doon si G. Ruiz, nandoon si Erwin Tulfo, nandoon si Chavit Singson, nandoon si Bustoyo, yeah? So ang sabi ngayon ng palasyo mga kababayan ay hindi o walang sasantuhin si Pangulong Bongbong Marcos, no? Walang sasantuhin ang Pangulo sa missing sa Bungero case. Walang sasantuhin. Ito ang sabi. Sa Billionaire News ito mga kababayan. Ito po, may ads lang. Mga kababayan. Anime yan. Kaya nga po. Walang sasantuhin ang Pangulo, sino man ang utak sa kaso ng missing sa Bungeros. Lahat daw ng sangkot, tiyak na mananagot. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Narinig niya? Walang sasantuhin ang Pangulong Bongbong Marcos kung sino man ang nasa likod ng missing sa Bungeros, kung politician ka man, hindi pala, artista ka man, politician ka man, Encantadja ito hindi ito political issue. Ito ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, walang sasantuhin. Naku po, kung si Digong pa ito, walang makukulong. Bakit? Because they give us 2 billion a month. Because they give us 2 billion a month. Walang makukulong. Yung pogo-pogo nga, ang daming na-scam, may tinutorture pa. Because they give us 2 billion a month. Walang makukulong. Ngayon, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ito, kaya may makukulong talaga dito. Wala ngang sasantuhin ang Pangulo. Hindi kikilingan ng Pangulo ang sino mang nasa likod ng missing sa Bungeros case. Nako. Ito ang siniguro ng Malacanang sa harap ng ugong-ugong na makapangyarihan ng mastermind sa krimen. Nako. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Nako. Kung may Narinig nyo mga kababayan? Walang sasantuhin kung artista ka man, kilala ka man, personalidad ka man. Pero kung kay Digong ito, illegal yan. But they give us 2 billion a month. The reason why legal na ang illegal. Illegal sa China ang Pogo, ginawang legal operation sa Philippines. Bakit? Because it give us 2 billion a month. Di ba? Magkaiba talaga si PBBM at si Duterte. Actually, mga kababayan, panahon ni Duterte nangyari ito itong missing sa Bungero. Di ba? Ito, bago ko ipagpatuloy mga kababayan, ito yan ipakita ko sa inyo pakinggan ninyo. Of this republic. As elected by you. Yung pogo na yan, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. Kasi illegal nga. But it employs 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yung pogo yan. Walang pera dyan. Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China. Sir Jonathan, hello po. Kasi illegal yan sa... Kasi illegal. Ginawa niyang legal kasi nagbigay ng 2 billion a month. Ganyan tayo kitoy-kituyin ni Digong noon. Sa panahon ni Digong, ang daming nangyayari. Ito nga, missing sa Bungero, sabong, pogo, scatter. Kinikitoy-kitoy tayo. Bakit? Legal, illegal yan. Ginawa niyang legal kasi it give us 2 billion a month. Why? Because it gives us 2 billion a month. Diba? Illegal yan sa China. Binaban na nga sa China ang pogo. Ginawa niyang legal. Bakit? Because it give us 2 billion a month. Narinig nyo Ulitin ko. Because it gives us 2
billion a month. 2 billion. Sabi ko, para muna. Wala. Diba? Kaya yun, mga kababayan, kasalanan pa rin ni Duterte yan. Yung mga illegal gambling, gambling sa sugal, sa China. Pag sinabi nating illegal gambling, illegal sugal. Pero ginawa niyang legal kasi it give us 2 billion a month. Ayan, Sir Sab, Annihilation. Mega love shout at Maana Abadelian kay Patricia, hello po. So yun po yun mga kababayan. Pero dito kay PBBM, mga kababayan, iba. Ito ang kay PBBM. Pakinggan nyo Bungeros case. Ito ang siniguro ng Malacanang sa harap ng ugong-ugok na makapangyarihan ng mastermind sa krimen. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugatan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sa Bungeros. Itinanggi rin ng palasyo na kilala ni PBBM si Julie Dondon Patidongan o ang whistleblower sa kaso na si Elias Totoy. Tumakbo raw si Patidongan bilang mayor ng Surigao del Sur sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, ang opisyal na partido ng Pangulo. Sa ngayon po, wala pa pong nakakarating sa atin patungkol sa ganyang issue. Hindi bali po, ipaparating po natin sa Pangulo para po maging aware din po siya. Sa panayam ni Patidongan sa Billionaire News Channel, inamin nito na hanggang ngayon, wala pa rin siya sa Witness Protection Program. Sa takbo ng investigasyon, nakasalalay pa rin daw ang desisyon tungkol dyan sa Justice Department. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Walang sasantuhin. Ayan, narinig nyo mga kababayan. Pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, walang sasantuhin ang Pangulo. Either kilala ka man, artista ka man, politician ka man, kamag-anak ka man niya, kaibigan ka man, as long as sangkot ka o may kinalaman ka dyan, managot ka sa batas. Kung naalala ninyo yung nagpakilalang pinsan ni First Lady Lisa Araneta Marcos, yung nasa, taga doon din yung lola ko sa Capiz banda na ng scam. So kulong. Gumawa ng hindi maganda. May nagtanong, Kent, bakit ka galit sa mga Duterte? Tanong ko lang, hindi naman sa mga Duterte ako galit. Galit lang ako sa ginawa ni Digong. Hindi naman sa lahat ng Duterte. We're goods. Baste, Pulong, we're goods. Wala naman ako nasilip sa kanila. Doon lang ako sa ginawa ni Digong na kapalpakan. Kayo, tanungin ko kayo mga kababayan. Paanong hindi kayo magalit? Kayo, kung hindi kayo magalit kasi mas unahin ninyo yung kapakanan ng pamilya kaysa problema sa Pilipinas, ako kasi, ang iniisip ko, kaya ako na magugutom dahil kung hindi tayo nabudol, hindi tayo na scam, walang gutom na pangyayari. Bakit ba ako nagalit? Ikaw ba naman? Sinong matutuwa? Sa confidential fund, binagbayaran mo yan, pinagpaguran mo yan. Kahit bibili ka nga lang ng candy, may tax na. Kahit bibili ka ng bigas, may tax. Ulam, karni, gulay, may tax. Tapos pagtanungin mo, saan dinala? Hindi sasabihin. Ano yun? Pinagpaguran mo yung pera na yun. Dapat nga, hindi ka magbayad ng tax kung ganun lang din man mangyari. Confidential fund, pera ng bayan, galing sa tax. Tapos, igagastos mo nang hindi mo ipapaalam sa tao. Matutuwa ka. Pinagpaguran mo yan. Instead na pambili mo ng ulam kinabukasan, nakansilan ng 12 pesos kasi binayad sa tax. Instead na ibayad mo, pangkain mo pa sana pambili ng ginamos, kinansila ng 12%. Bakit? Binayad sa tax. Kada bili mo araw-araw, may tax yan. Every day, ilan milyon tayong tao sa Pilipinas, kada bili mo, kahit mismo soft drinks, may tax yan. Ngayon, tapos yung tax na binayad mong yun, na hindi ka naman dapat magbayad, kasi hindi mo naman obligasyon dapat yan, na ibigay mo para gastusin lang sa wala at kukurakutin,
Na instead, pambili mo ng ginamos, pambili mo ng kanin. Di ba? Anong nangyari? Binulsa. Pag tinanong mo saan dinala, wala kang karapatan mag-gather ng information kasi confidential nga. Tapos matutuwa ka. Tapos magbayad ka ng tax na naman. Ipagawa niyang tulay. Build. Tapos pag dinaanan, bumigay, may namamatay. Matutuwa ka. Tapos panahon ng pandemic. Nung panahon ng pandemic, anong ginawa? Bumili ng face mask, libre sa tao. Pero yung presyo, nakakalula. Isang box ng face mask, 100,000. Sige nga. Tapos, meron pa kayong sinusuot na yung face shield na libre sa barangay. 100 pesos, isang piraso. Yun po yung issue sa Parmali. Bakit ang laki ng nabudol ni Digong dyan sa Parmali? Ang pera sa DOH, pinasok, binayad sa Parmali. Magkano ang nagastos ng Parmali na puro substandard na PPE, face shield at face mask? Binudol nila tayo dyan. Tapos matutuwa ka? Tax mo yun. Instead na gamitin mo yun pangkain ng anak mo, binayad mo sa tax. Instead na gamitin mo yun pang gastos sa mga anak mong nag-aaral, binayad mo sa tax. Di ba? Tapos bubudulin ka. Bibigyan ka ng libre. Libre daw. Face mask, face shield. Pero, substandard. Bali, butas, malabo. Tapos, magkano ang binayad ni Digong mula sa pera ng gobyerno doon sa negosyo ni Michael Yang na Parmali? Mag-angkat ng face mask, face shield, PPE, yung mga sinusuot ng mga nurse, mga doktor nung panahon ng pandemic, yung mga cape, mga protection, mga gloves na overpriced sa Parmali. Negosyo ni Michael Yang yun. Magkano? Magkano ang tinubo nila dun? Tapos matutuwa ka? Sabihin mo, wala kang pakialam. Anong wala pakialam? Lahat tayong Pilipino nagbayad nun. Di ba? Ngayon, tanungin ko kayo, bakit ka galit? Sinong matutuwa? Yung PPA. Di ba? Bilyones po yun. 11 billion ang nawala. Doon sa inangkat nila, nakagamitan nung pandemic, galing sa Parmali. Instead na mapakinabangan ng tao, yung kalahati na bulsa nila, tapos ang ibigay sa'yo, made in China. Tapos matutuwa ka, buti pa ang Japan. Kada may sakuna o wala, monthly may natatanggap sila mula sa gobyerno. Buti pa ang Macau. Kahit nabubuhay ang bansa nila sa sugal, pero binibigyan nila ang bawat mamamayan doon. Meron silang tag 5,000 and 10,000 Macau money a month. Dito sa Pilipinas, atong anong mapapala natin? Bibigyan ka ng libre, peke naman. Bakit di mo kasuhan kung hindi totoo ang sinabi mo? Bakit natin kasuhan? Kinaso na nga, nakulong na nga. Di ba? Kailangan pa bang magkaso? Inakulong na nga. True yan, may tinatanggap SIM dito, sabi ni Ma'am Rosa Agonzaga. Di ba? Bakit kakasuhan pa ba? Nakulong na nga. Michael Yang, economic advisor. Isa pa yan. Saan ka nakakita na meron kang economic advisor na Chinese national? Paano nangyari yun? Economic advisor mo, Chinese national. Ni minsan ba nakakita kayo sa China o sa mga bansa na sakop ng China na Pilipino economic advisor sa China? Wala. Ganun ang isipin ninyo, mga kababayan. Only in the Philippines. Nagkaroon tayo ng economic national or economic advisor na Chinese national. Di ba? Yun.
Kaya sabihin nyo, bakit ako galit? Hindi na ako galit sa kanila. Nagalit ako sa ginagawa nila. Pero personal nila, wala akong pake. Buhay nila yan eh. Pero dapat, kung ganun, opisyalis ka ng gobyerno, magserbisyo ka ng ayos. Huwag mong budulin yung tao. Ngayon, mga DDS, tulog pa rin ba kayo? Ganun yun. Susunod, mga kababayan, tingin nyo si PBBM. Tapos pag si PBBM sinusugpo yung mga basurang iniwan ni Digong, ang sasabihin agad, ginigipit ni Marcos. Nililinis ni PBBM yung kalat ni Digong. Katulad nito ngayon. Missing sa Bungiro. Panahon pa ni Digong yan. Kalat ni Digong yan, winalis ni Marcos. Tapos ngayon, kung sino ang mahuli dyan, sino ang masangkot dyan, sasabihin naman, ginigipit. Kasi kaalyado ni Digong. Di ba? Yun ang totoo. Walang kasalanan si Marcos dyan. Naglilinis lang si Marcos sa mga kalat ni Digong. Tapos kung mayroon mang makulong at managot, sabihin agad, ginigipit. Kung hindi, lilipad ng ibang bansa, magtago, mag-a-asylum, parang si Harry Roque. Di ba? Kalat ni Digong yan. Nagwawalis lang si Marcos. Dito tayo, sunod, speaking of Digong. Ito na, mga kababayan. Speaking of Digong, doon na talaga siya manirahan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, dapat kay Digong mag-apply na lang tong citizenship doon sa Netherlands. Bakit?